Wednesday nga ngayong araw at papasok na ulit itong mga estudyante ko. Nagbabay pa nga itong si Sia sa mga ate niya. Hinatid ko nga hanggang labas itong ang mga estudyante ko. Eto namang si Sia ay mas maaga pa nga gumising sa mga ate niya. Nagising nga siya nung bumangon ako dahil nga ako ay bibili ng pandesal para sa almusal ng mga ate niya. Ignore nyo na nga lang yung kalat dyan nga sa sala namin dahil hindi pa nga ako nakakapagligpit. Pinagbukas ko na nga lang muna ng TV ito nga si Sia para naman kapag nga nagwalis ako ay wala nga patakbo-takbo dito sa sala. Nagsimula na nga akong magwalis dito nga sa sala namin at ako'y nakapagwalis na nga sa may kwarto namin. Kaya naman yung laman nga ng dustpan ay tinapon ko nga muna sa labas. Kung mapapansin nyo nga yung mga speaker namin ay medyo nakaabante nga ang posisyon dahil nga may tumutulo nga dun sa may likuran. Pagkatapos naman ay bumanda nga ako dito sa may mahabang upuan at winalis ko na rin yung ilalim nito. Sunod ko namang iabante ito nga lamesa na may laptop nga at winalis ko na rin yung pinaglalagyan niya. Pati nga itong si Sia ay inabante ko na rin yung pagkakaupo at nagwalis na rin ako dun sa pwesto niya. Dito naman ako sa may altar nagwalis at saka dito sa ilalim ng mga upuan. Tapos ko na nga magwalis sa kabilang side at dito naman ako napunta. Malapit nga ito sa may TV at meron nga isang lamesa pa dito at pinagwawalisan ko nga rin yung ilalim nito. Nung natapos nga ako magwalis doon ay dito naman ako napadpad sa malapit nga sa hagdan papuntang kusina. Inuna ko nga munang walisan yung mga baitang nga ng hagdan para naman pagbagsak nga nung kalat ay sama-sama na sila sa baba. Matatapos na nga rin ako nito kaya naman madami na nga rin ako nawalis ng mga alikabok at kalat at dito naman ako sumunod na nagpunta sa may likod ng pinto at dito naman ako nagwalis. Pinagtatanggal ko na nga rin yung mga tsinelas at isang sapatos ng anak ko dito nga sa malapit sa may pinto at para mawalisan na rin yung ilalim nito. Natapos na nga ako sa pagwawalis dito nga sa may loob namin kaya kinuha ko na agad yung dustpan at dinakot ko na rin yung mga nawalis kong kalat. At bago ko nga itapon yung laman nga ng dustpan ay nagwalis nga muna ako dito nga sa may bungad ng pinto namin. Fast forward na nga tayo mga mari at kinuha ko nga muna yung plastic ng basura dun nga sa likod ng pinto namin sa may CR. Nilagay ko nga muna siya dun sa isang basurahan namin at ako'y magwawalis pa dito nga sa may labas. Ito nga sa kabilang side muna una ako nagwalis. Sa likod nga nitong high chair ay meron ngang makina si nanay at winalisan ko nga muna yung ilalim nun. At winalisan ko na nga rin yung ilalim ng high chair. Huwag nyo na nga lang pansinin yung walis ng bunga na gamit ko at luma na nga yun at naputol na rin. Nagagamit pa naman siya kaya naman hindi pa namin tinatapon at pinangwalis na nga lang namin dito nga sa may labas namin. Yung kalat nga na nawalis ko ay sinama ko na nga rin dito nga sa may plastic na dilaw. Binuhol ko na nga rin yung plastic at dadalhin ko na nga rin sa may labas. Dahil nga Miyerkules ngayon ay araw nga ng pagkuha nga ng basura dito nga sa lugar namin. Sinaniban nga yata ako ng kasipagan kaya naman pagkatapos ko nga magwalis dun nga sa may sala at sa may labas namin ay ito namang electric pan ang pinagdiskitahan ko. Pero sa totoo lang mga mare, ilang araw ko na nga rin napapansin na maalikabok na nga yung electric pan namin kaso nga ay talagang tinatamad pa ako. Kapag naglilinis nga ako ng electric pan ay hindi nga ako satisfied nang hindi ito hinuhugasan. Kaya naman pagkatanggal ko nga ng parts ng electric pan ay dumiretso na nga ako dito nga sa may CR namin at dito ko na nga lang sasabunin. Pero bago ko nga ito sabunin ay tinapat ko muna nga sa may gripo at tinanggal ko lang yung mga konting dumi dito. Pagkatapos nga ay naglagay lang ako ng konting tubig dito nga sa palanggana at naglagay na rin nga ako dito ng powder. Sa isa ko na nga sinabon dito yung mga parts nga ng electric pan. Bali, 2 stand pan at isang clip pan nga ang nilinis ko. Pagkatapos ko nga sabunin yung mga parts nga ng electric pan ay tinapat ko nga lang ito sa gripo para mabanlawan. Tasan ko nga pala muna yung palanggana dahil nga may sabon kangina at dito ko na nga lang din ilalagay yung mga parts na nabanlawan ko. Fast forward na nga tayo mga mari at pinatulo ko lang yung nilinis ko kangina at maya-maya nga ay pinunasan ko na lang din. Pagkapunas nga ay inassemble ko na nga rin isa-isa ito. Bali nga ang inuna ko ay ito ngang clip pan namin. At sinunod ko namang i-assemble ito ngang stand pan na ginagamit nga namin ni Sia. Pagkatapos nga ay tinesting ko lang din. Pumasok nga ako dito nga sa may kwarto ni nanay at ito naman ang sinunod kong i-assemble yung stand pan na ginagamit nila nung isang anak ko. Ito nga ginagamit na electric pan ni nanay ay adjustable nga ang katawan nito at pwede nga itong mataas at pwede ring mababa. Fast forward na nga tayo mga mari, pagkatapos ko nga dun sa electric pan ay nagpahinga lang ako saglit. Nagluto na din ako ng ulam ng mga anak ko at eto nga't nakaluto na rin ako. Pagkaluto nga ay naglagay na rin ako sa mga lagayan nila ng mga pagkain. Nung naayos ko na nga yung mga dadaling ko sa school ay umalis na nga din ako. Maaga nga ako nakapagluto kaya naman maaga nga rin ako nakapaghatid ng pagkain ngayon. Fast forward na nga tayo ulit mga mare at papasok na nga ako sa gate ng school nito. Pagpasok ko nga sa may gate ay napansin ko kaagad yung 2 lamesa nga ay napakaluwag pa. Kaya naman nailapag ko na nga dito yung mga lunch bag ng mga anak ko. Minsan nga ay dumarating na nga ako dito sa may school ay punong-puno na nga itong 2 lamesa na to. Nilalapag ko lang naman sa lamesa yung mga lunch bag nila at uuwi na rin ako. Pagka-uwi ko naman ay nakita ko nga si Sina nagtatago nga dito sa may malapit sa hagdan dahil nga andito pala yung pamangking kong isa. O siya, hanggang dito na lang muna. See you on my next vlog. Bye!